We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning! Yeah, really. It's a good morning. Ngayon po, ang pag-uusapan natin. Pag-usapan naman at sister. Okay. Hindi ba, pag nasa military ka, Pag when you're sent out to war, oo. Or like ngayon, kung nasa Mindanao ka, doon ka na destino, or wherever in the Philippines, if in case may nangyari sa'yo, namatay ka, o nasugatan ka, or whatever, di ba, tinatawagan una, pinapadala na sulat una. napadala ng notice usually mothers. Mothers. You know, I also, kapag sabi mo kanina, ngayon ko lang na-realize na kapag kahit na may asawa na yung sundalo, Ang unang pinatadalhan talaga, mothers. talaga, katulad di ba sa Private Ryan, Saving Private Ryan. Mama. I wanna go home. I wanna go home. Mama. Oo. di ba, Diba? doon Yun nag-take nga off yung movie eh. Exactly. It was because of that letter that they sent to the mom. Oo, na namatay nga itong mga Ryan brothers, di ba? O, iisa na lang ang natitira. Oo. Pero naman, Pinapahanap para, para ipauwiin na lang. correct. Kasi sobrang depressing naman ata yun. O kaya naman yung mga Daza brothers. Nag-ano kami, pinitikman namin. Kayo Should nagka-taste try. test Kami din. taga-taste test, oo. How about your dad? My dad also cooks, but konti lang niluluto niya. Magaling In magluto our yung whole father ko ba? family, lahat kami nagluluto, pero ako hindi na ako nagluluto. Kumakain nila ako. Mas appreciate mo lang ang mag-taste. I love to eat. Kasi naman, di ba, ang mga lalaki daw usually, hinahanap nila yung, kahit na may asawa na sila, hinahanap nila yung, kunyari, yung luto ni Mami. Oo. Eh, ang swerte ng Daza Brothers. Kasi, marunong din sila magluto. oo, di na nila hinahanap ang luto ni Mami. Sila na nagluluto. Kaya mas swerte ang asawa nila. Actually, walang ginagawang pagluluto. Si Melanie naman at saka si Melanie Marquez at saka yung husband niya. Si Adam naman, ang sabi ni Adam, na mas na-appreciate niya yung luto ni Melanie Kapampangan Kapampangan. food. I love her Filipino cooking, especially Pampangan. It's really good. You like Kapampangan food? Yeah. When she cooks it, it's very good. Uy! I also like lechon and crispy pata. Ooh, very healthy. Oh yeah. Good. Samantalang, he's not from here. Exactly. O, diba? Yan ang yung mga trivial na pag-uusapan natin tungkol sa mga mommies at saka yung mga asawa ng mga lalaking ito. Oo, yung mga lalaki na naging close na close sa mga mami nila, tapos na nag-asawa sila, syempre parang Iba ang hinahanap pa ba nila si mami? Yan, kalidad ni Mami, ang hanap ba nila kay Honey? Yan po ang pag-uusapan namin. Syempre, dito lang sa Sis! Always, always be. We are sisters, we are sisters. Always be. We are sisters, we are sisters. Comparison ito ng buhay nung binata pa sila at kasama nila si mami. Kumbaga, may susuporta. Ngayon po, syempre, iba na may mga asawa na sila at sila na ang may susuportahan. Hindi po sila mama's boys, pero bihira sa lalaking anak ang nakakalimutan ang pag-aalaga ng kanyang ina. Mapapantayan ba agad ni babae ang ilang taong kasama ni lalaki ang kanyang ina, ang kanyang nanay?
Wow! Umpisahan na natin. Miss na niya ang paghilot ni Mami. Pero magaling magmasahe si Honey. Yes, it does. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Sa may mga asawa na, may mga honey at may mga nanay. Yan. Ay, ba't may asawa tas Honey? Yan. Ay, okay. Ba't ganun, ha? Ba't Oo nga, no? iwanagin natin mamaya? Sige, sige. Miss na niya ang ingay ni Mami. Pero nabawi naman ni Honey. Iyang venerasyon. Yeah. Hello, I'm Franz. Ba't Nice to maingay meet din you. si Honey? Siyempre. Patay. Hinahanap niya ang qualities ni inay kay Honey. Ray PJ Abellana. Good morning. Morning sa nanay ko. Nasa statesman si Mami, alaga naman daw siya ng todo ni Honey. Romnick Sarmenta. Umaga po ba yan? Seryoso tayo. Magandang umaga. Sige pa. Sige nga, ano mga bagay sa bahay ang hinahanap mo dahil laging ginagawa ni Mami sa inyo? Hindi, sige, mauna ako dahil ako pinakamatanda rito. Umamin. Kumain. Di ba? Okay, di yun. Alam mo, yung nanay ko, palagi niya ako nirarab ng Vicks sa dibdib, Ay, sa pag may likod. mga ubo, sipon. Kahit na walang ubo, kahit walang sipon. Ayan. Ah, talaga? Oo, kaya nga yung mga anak ko, yung misis ko, pag nakasama ko yung mother ko, natatawa sila kasi yun palagi hinahanap ko. Sasabihin ng anak ko, Dad, sige na, magparab ka na ng Vicks. Nahiya ako, pero yun ang hinahanap ko talaga sa nanay ko. So nirarab niya ako ng Vicks. Siyempre, heavy naman ang feeling ko. Kayo? Ako yun nga, yung ingay ng mami ko, magigising ako, medyo na dahan-dahan mapasok sa panaginip ko yung boses. At mamaya parang nagiging music na. So, Music na. Yung dati parang kakasa, pero ngayon parang music na siya. Ano bang iniingay ni Mami? kung ano-ano lang, I guess, gano'n naman talaga mga mami. Umaga pa lang. Umaga Oh, pa yung lang. ganito, Ay, gising gising ka na, pasok ka na sa eskwela, malilate ka na, ano ba, ano bang oras na? Ano yan? Ganyan. Maligo ka na. Romnick. Naligo naman ako. Ito ang kausap ko eh. Bakit defensive ka? Naligo ko. Hindi, mami ko. Kasi ano yun eh. Baliw yung nanay ko eh. Magigising ako, kumakanta na yan sa radyo. Sinasabayan niya yung nasa radyo. Wala siya pakialam kahit ilang bahay na Ang nakakarinig. paligid namin na nakakarinig. Minsan, pagtitripan niyang magbunot o kaya magwalis, sumasayaw yan. Yun, namimiss ko yun. Baliw ang nanay ko kasi magulo, makulit. So, pinapagawa mo kay Harley na magbunot at magwalis habang Habang sumasayaw. Hindi naman. Pero ang nanay ko kasi ugali na yan. Tsaka alaskador yun. Nakakamiss din. Dati napipikon ako, pero syempre pagka iba'y Alaska nung nanay sa anak eh, di ba? Okay. Alaska ba ang tawag doon o sermon? Di ba parang sermon ang Oo alam nga eh. namin doon? Hindi. Iba kasi nanay ko sabihin, uy, di ka pa naliligaw. No? Yung ganun. Ay, maganda yung kanyang style. so akala mo, ina-Alaska ka lang. Akala mo, ina-Alaska ka lang. Reverse Galing. Gusto ko yung style na yun. Maganda, Okay, maganda. O, ikaw naman, PJ. Buti pa kayo, may mga nanay kayo. Hindi, meron din ako nanay. Nanay ko, superb yan. Yan ang martir. Pagdating sa aming magkakapatid, hindi kami mga lalaki. Bakit? Mga Yun sutil ba kayo? Sutil lahat yun. Especially akong pinakasutil. Just like yung sa lahat ng mga apo, sa mother side, 21, all in all. Konti naman pa. Ako ang pinakasutil doon. So I would say talagang super martir yung nanay namin. Dahil up to now. Naughty, masahol very pa naughty. sa matigas ang ulo. Very naughty. Pero alam mo, The point na tinatali ako sa poste para lang tumigil ako sa mga kalokohan ko. na-meet ko kasi yan eh. When I was very young. May binilin ba sa inyo si Mami bago kayo mag-asawa yung sinabi, Oy, anak ha, ayoko nang ikaw, huwag kang papayag na ikaw ang maglaba, ikaw ang ganito, huwag kang papa-under sa asawa mo. May mga ganyan ba si Mami? Meron mga bilin na gano'n. De sa akin, nanay ko, alam niya na, tuwan-tuwa nga siya, parang yung sakit ng ulo niya, naipasa na sa asawa ko. Parang, okay na sa'yo na yan, iyo na. Good riddance. Ano ba sinabi ng mga mami? Siyempre, yung mga mamis, di ba pag kaya kasali, lalaking anak, parang hindi ba mas sabi nila, mas close ang relationship ng mami at saka ng lalaking anak, ang daddy at saka ng babaeng anak. True. Totoo yun. Di ba? Ewan Yung ko mga babae kasi close sa Daddy. Yung mga lalaki close sa mami. sa mami. So ano bang sinabi sa'yo ng nanay ninyo bago kayo magpakasal? Sa akin,
wala naman. Walang bilin, walang kahit ano. Ano sa'yo? Baka sa buhay mo. Okay. Ganun lang? Okay. Si Romney. Hindi, ako... Oo, papakasal ka. Iba sabi na. Totoo ba yan? Inalas ka pa din. Yung una niya sinabi, yung mga payo niya for marriage. Like? Teenager pa lang ako. Tapos tinanong ko siya kasi I've been through a couple of relationships tapos hindi maganda yung nangyari. So, kinausap ko siya one time, Mami, ano ba sa tingin mo dapat ang hinahanap ko sa babae? Tapos hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Sabi lang niya, alam mo, Romnick, kahit hostess pakasalan mo, wala akong pakialam. Ang sa akin lang, siguraduhin mo na aalagaan ka niya at saka mamahalin ka niya. Kasi pagka nasaktan ka na naman, tapos asawa mo na, doon ako masasaktan. At least girlfriend mo pa lang. Girlfriend mo, sinaktan ka, okay lang. Okay lang. Hindi kayo tali eh. Oo, Alam mo yung ganun. asawa Pero, iba. Pag mag-asawa kayo, kahit anong klaseng babae kunin mo, basta alam mong mamahalin ka at saka irerespeto ka habang buhay, okay na sa akin. Yun lang ang kanya. EJ. Kami, iba sa amin. Ang nanay ko na iba. Walang sinabi ang mga nanay niyo. Wala yan sa nanay ko. Wala yan sa nanay ko. Nanay ko, babae. ang nanay namin, sa aming magkakapatid, lalaki kami lahat to consider, no? Pero ang nanay ko, ayaw sa lahat ng babae. Ayaw. Kahit sino. Nobody's good enough. Ayaw niya magka-girlfriend yung anak niya. Ayaw mag-asawa yung anak niya. Sisi. Ganun yun. Pero hindi, not to the point na ayaw niya sa mga babae. Gusto lang niya, Parang nasa ayaw kanya lang ka niya lang. ng point na sitwasyon na Mawawala ma-involve. yung mga anak niya. Parang siguro... Hindi, siguro natitreating niya yung Magkakaroon mga na ng nanay. distansya. Kasi yun ang nag-alaga, nagpadede, nagpalaki. Eh, pag mawawala na yung anak, kakita mo sa mga kasalan, di ba yung mga nanay ang umiiyak. Siyempre, mahirap maiwan yung mga nakagawian nyo, lalo na kay Mami, pagdating kay Mami sa luto niya, sa mga ginagawa niya sa bahay. Yung things that you really grew up with, na parang it's part of your character na personality mo, na ito na ang way of life mo. Parang certain pagtimpla ng kare-kare, certain Oo. na pagluto ng ganito. Na medyo, pagdating kay Mrs., medyo, hindi eh, nag-asawa Hindi ka, ganun iba eh. na ang senaryo eh. Ano ba yung mga ganito na parang, ay, iba ito. Iba, di ba? Typical perfectionist ang dating, no? Well, actually, ito kasi kinalakin mo, so expect mo, pag-asawa Ganun na mo, forever. ganun din. Hindi, sa case ko naman kasi, marami kami magkakapatid eh. 11 kami lahat. So, yung attention na binibigay, siyempre, Very much kalat yun divided. dahil 11 kayo. So, Dami yan. ngayon, nung mag-asawa na ako, para bang, ang sarap pala nung attention kasi yung asawa mo, nakafocus Ikaw lang lang. sa'yo. Ikaw lang ang inaalagaan. So, yun, come to think of it, ang iba, yung attention na nawala sa akin siguro dahil sa dami namin magkakapatid, binigay ng asawa ko sa akin. Alam mo, ilang ka, 11? 11 lang. Tapos iisa lang yung mami. Kasi Nilalang isa lang lang ang na daddy. 11, no? 11. Konti nga yun. Yan. Ako naman kasi may period mula nung, may period na nagsarili ako na ako lang mag-isa. So, yun, for ilan years, sanay na ako na gano'n mag-isa. So, pagdating nung time na nag-asawa ako, syempre, enjoy ako na merong pagising ko, nandyan yung breakfast ko, meron akong coffee, meron magic. Magic ba ito? Di, ako naman, mami ko kasi talaga nagluluto before. Actually, siya gumagawa ng lahat. Pati yung mga bills, kung ano man yung mga expenses, siya na yung nagsisegregate, ganyan. Siyempre, nagpunta siya sa States, di ako na ngayon yung nakaalam. Kumbaga, binigay niya sa akin. Sabi ko, naklanto ko, hindi ko kayang gawin ito. Di ba? Yung malilito ko kasi nanay ko nang parang easy-easy lang eh. Kung may problema, hindi na niya sinasabi sa akin. Nagagawa niya ng paraan. Siya nang gagawa ng paraan. Hanap ako ng paraan ngayon. Anong style nga ba ng kanilang mga honey sa pag-aalaga sa kanila? Sa pagbabalik ng sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Mga bagay na nagulat sila o nahirapan silang mag-adjust dahil di nakagawan to sa bahay, lalo na kay Mami. Bali, hindi nyo nakagawian. Hirapan kong sabihin. Like, ano ba? Like, yung mga ginagawa ni Mami, bali na sanay kayo, pagising sa umaga, si Mami, ang daming sinasabi. Eh, si Mrs., parang tahimik lang. Hindi, pero sa kaso sa bahay, dahil nga sa dami namin, paggisingan sa umaga, yung nanay ko talagang, gising na! So,
ngayon, yung mga anak ko nung pumapasok na, gano'n na rin ang naririnig ko. So, nakasanayan ko na yon na pag the same din pala, narinig ko yun na Nare-recall. inaaway niya yung isang anak kasi hindi ayaw pa gumising, yung isa Bilisan mo may na. problema, ganito, may mga requirements. So, Parang roll call sa Oo umaga. nga eh, kasi kailangan umalis ng certain time dahil mata-traffic pag na-late. So yung, actually wala yung hindi eh. Like example, yung maurirat. Yung mother ko maurirat din eh. Pag umuwi ako ng late, pag uwi ko Saan niya, kagaling? gising pa yan. Saan kagaling, blah blah blah. Which is somehow maganda na rin kasi pag uwi ko, kwento ko sa kanya and na-analyze namin yung sitwasyon. The same thing with my wife. Parang yun ang assessment. Minsan kahit inaantok-antok na siya, talagang pinagtatsagaan niya akong kausapin. O, yung kasi ang adrenaline mo mataas pa, gusto mo Dami i-share mong sa kwento, kanya. oo. So, talagang alam niya yun na type ko yung may nakikinig pa rin sa akin at ina-analyze yung nangyari, ano yung maganda, ano yung magko-comment, yung analysis lang para bang ano nangyari nitong nakarang araw. Yun. Ako naman ganun din pero baliktad. Yung wife ko, pag gusto niyang makatulog, kwentuhan mo naman ako. Kanya kasi pag kinakwentuhan ko siya, automatic Nakakatulog siya. na. Kaya ako Hindi ata masyadong maganda para sa sabi ko. Baka naman nakakaanto ka Baka naman ganun ako ka-boring. Ano ba ang traits ni Mrs. ang medyo hawig kay Mami? Yung mga pagpapaalala, very, how do you call this, yung... Huwag ka mong makakalimutan, ganito. Oo, yung madetalye, Ah, di ba? Very routine na, yung pupuntahan mo ron, yung tatawagan mong tao bago ka umalis. Very specific. Yung vitamins mo. Oo. Di ba? Tapos ka nang kumain, mga ganon. Pagpapaalala. It's always there. Okay, ito naman, minsan hindi ka na lang kikibo. Pero ano namang mga bagay sa pag-aalaga ni Mrs. ang medyo hindi mo type? Ako yung mahirap magpalusot. Sa mami ko kasi pag ang dali kong papakit lang ako ng konti. Dapat mag-okay yung Mrs. mo na Hindi, kasi sanay ako sa mami ko na pag merong kailangan ako gawin, konting papakit lang ako, sakit ng ulo ko, sakit ng likod ko. Okay na. Okay na. Si Mrs. hindi ako makalusot eh. Kailangan hindi ako gawin mo. pinapalusot eh. Anong Oo. bagay po ito? Yun, minsan kahit antok na ako o kung ano man. Tapos alam niya hindi pa ako nag-spend ng time with, kunwari, my son or my daughter, hindi pa ako nakita for that day. Kahit pagod na ako, obligado ako, lalaguin ko muna. O pero kung mami ko yun tok na ako. Okay na. Okay na. Kumutan pa ako. Kay Mrs. hindi pwede yun. Hindi pwede. Sa akin, wala. Hindi dahil nanonood ang misis ko Hindi. Pero wala naman. Meron ba akong hindi nagugustuhan? Siguro yun lang yung, kasi ang nanay ko pagka meron siya sama ng loob sa akin, magsasalita yan eh. Si Mrs. hindi. Si misis, pag sumama ang loob, tatahimik. So, Oo. ako naman ngayon yung Hindi mo nalilito alam. ako. Teka, baka gusto mong pag-usapan natin para malaman ko ano yun. Yung ganon. Pero, yung sa alaga naman ng misis ko so okay. Yun, sa akin yung mga pagsiselos lalo na. Especially alam mo, mahirap talaga ang kalagayan natin bilang artista pagdating doon sa mga asawa nating hindi taga-pelikula. Siyempre, hindi nila masyadong alam yung Buti na mundo lang artista natin. asawa ko. Na, walang masama sa pagselos, I look at that way na that's a sign of love. Pag may selos, may pagmamahal eh. Pero yung beyond the limit na nangyayari at paulit-ulit, yun lang naman. Pero natotolerate ko naman eh. Inabangan talaga ng misis mo na may rolling pinahawak sa pinto. Wala pa. Ba't nangyari na sa'yo yun? Wala pa naman. Wala yan. Sa bahay namin, ako nasusunod. Pag sinabi ko, yun ang dapat masunod. Pag sinabi kong alas 10 ako maglalaba, alas 10 talaga ako naglalaba. Ako nasusunod sa bahay. Tigas. Guys, hindi na sinabi mo sa amin last time eh. Pero iba ang voice natin this time eh. Sabi ko, hindi tayo papunta eh. Di ba sabi nga nila, your wife is usually the extension of your mother. Kasi kung ano yung pag-aalagang binigay sa inyo ng nanay nyo, kahit papano, ginagawa rin ng mga misis nyo. Of course. Ngayon, sino ang mas nakakaturete ng tenga? Si mami o si si misis? Diba? Ano naman yung pagkakaiba ng tono ng nanay at ng asawa? Yan. Hindi, pero katulad nung Binibisto lang nila yung nanay mo o kaya yung asawa mo. no, a certain point, dun sa married life namin, yun nga yung
yung asawa ko, nilalagay ko palagi sa defensive stance. Di ba pag pinag-usapan namin yung mga issue or, although, yun nga, selos-selos, yung guilty, guilty naman ako ron, pero yung nagiging defensive ako, di ba pag naging defensive ka parang, it's not a nice feeling. You tend to be offensive now kasi guilty ka. Not like yung nanay ko, pag nag-usap kami noon, mas analytical siya, mas para bang mas naiintindihan niya. Siguro dahil nanay ko siya. So yun yung quality na yun na na-solve na rin namin. Na sinabi ko sa kanya na-trace ko nga na don't put me in a defensive stance kasi para bang anong nangyayari tuloy, nagiging yung nagagalit ako, na-agitate lalo ako. Na-solve na ngayon, para bang iniintindi niya na ako. Saka nangyari, pag may problema, hindi ko sinosolo. Kasi sa mother, pagkausap mo, kahit di mo pa sabihin, mararamdaman na niya alam na niya, kagad. yung vulnerable spot mo mag-open. Sa asawa kasi minsan, hindi tayo makapag-open. So, nung nangyari yun, na isinama ko na siya sa problema at hindi niya ako nilalagay doon sa defensive mood na yun, defensive stance, naayos na. Okay na. So, hindi ka makalusot kay Hindi, ako, mas maingay pa rin siyempre si Mami. Pero... Winner pa rin si Mami. Winner pa rin. Kaya lang, tsaka yung wife ko, nag-exert siya ng effort na pag nandyan ako, medyo, alam mo yung sinusubukan niyang wag magalit. May effort. Pag mag-iingay siya, pero pag nandyan ako, medyo nakikita ko yung effort niya. Si Mami ba talagang walang effort? Wala. Wala si Mami. Okay, pintas ni Mami, sumbong naman ni Honey. Kanino sila? We'll talk about it when we return. Always be, we are sisters, we are sisters. Always be, we are sisters, we are sisters. Siyempre, masakit sa inyo na pintasan ng asawa mo. At masakit din namang isumbong sa'yo ng asawa mo, yung nanay mo. Ay, paano na? Gulo ba ito? Yan, PJ. Hindi siguro naman may iwasan lahat yan. Meron talaga may mga times na, lalo na yung mga nanay natin, very typical perfectionist type yan. Especially my mother, typical yan, perfectionist. So, pag nadadalaw sa bahay yan at may makikitang mga kilos ang asawa ko na pagpapainom ng gamot o yung waste to the children sa mga bata, may mga hindi may iwasan na may mga saway, di ba? Or may mga direksyon siyang bibitawan niya ng bibig niya na, ay, hindi dapat ganito, dapat na ganito, ganun. Parang senaryo, parang kumakain kayo, syempre nagluto si Mrs., di ba? Kakain si Mother. Parang, ang alat. Para bang gusto pa rin bakit ang alat nito, di ba? Ayan, Siyempre, may mga ganun ganon. comment lang, mahu-hurt na yung misis eh. Oo. Lalo pag Marami sinisa ng luto. at hindi nawawala yan. Nangyayari Ano siguro. ginagawa niyo pag ganyan? Let's say, nangyari na nga. Minsan naman kasi inilet go lang ni Miss, pero minsan, Napupuno din ano siya. ba? Your mom said this. Gosh. Siguro sa akin, corny nga yung dahil nag-a-adjust yung dalawa eh. Yung mother ko, Corny, gusto mo mag-away sila. Oo, parang hindi bang soap yung aming yung story. Sayang nga eh. Na para bang... Walang conflict. Siguro naniwala nga kasi pag mag-asawa ka na, you and your wife should be one. At yun na nga, dapat talaga hiwalay ka na. Not literally, but meron kasing nakalasulat sa Bible, di ba? Pag may asawa ka na, dapat nahiwalay ka na sa iyong mga magulang, kapatid. At siguro swerte lang ako na ganun ang nangyayari. Eto, do you think naman na may say pa ang magulang niyo sa inyo kahit na may mga asawa na kayo? Oo. Sa tingin ko dapat lang. I mean, nasa sa'yo naman yun eh. Kung ang sinabi niya ay sa tingin mo makakaganda sa relasyon niya bilang mag-asawa or sa buhay niya mag-asawa, bakit naman hindi mo pakikinggan? Tsaka bakit naman hindi niya dapat sabihin, di ba? Lalo na kung ang puna naman niya ay constructive para sa misis mo or para sa'yo, para sa pamilya mo. Wala naman problema dun eh. Tsaka sa kaso nung, kunyari, meron silang konting tampuhan, sa tingin ko kasi, since ako yung mas may kilala sa kanila pareho, ako nilang din ang sasalo. Di ba? Paano sasaluhin? Kunyari, may nasabi ang, let's say, wala naman kasi, pero sabihin natin, may nasabi nanay ko tungkol sa misis ko. Hindi, ako na yung mag-explain sa kanya bakit ganon.
Kunyari, meron namang nasabi ang misis ko tungkol sa nanay ko, mas kilala ko nanay ko, ako na rin mag-explain sa kanya bakit gano'n. Hindi ko nahahayaan pang sila yung magkaroon ng friction. Kasi naniniwala ako doon sa Na-referee saying ka na kaagad. Oo, naniniwala ako doon sa saying na hindi pwede dalawa reyna sa isang kaharian eh. Di ba? If you put them in the same place, tapos nagbanggaan sila, talagang patay ka. Talagang ipit ka. Ngayon, if you can do something para hindi na mag-abot yung mga, kung may mga negative comments sila, hindi na umabot doon sa isa, para walang samaan ng loob ba? Lalo na kung alam mo naman kung ano yung sagot para doon. Let's say, sinabi ng misis ko, minsan suplada, mami mo. Hindi, suplada talaga yan. Hindi minsan. Palagi. Pero ganyan lang yan. Ay, mga ganyan. Ganon. Kunyari, sabihin naman ng mami ko, hindi ko alam niisip ng misis mo kasi sobrang tahimik. Ganyan lang yan. Masungit yan. Pero wala yun. Para maayos na ako, umpisa pa lang masungit na lang yan. Normal lang niya yun. Tatahimik siya, hindi siya kikibo. Pero wala siyang ibig sabihin doon. Ito, Ian, let's say, sabi na nga nila, okay lang yung may mga ganyan. Hanggang saan ka okay sa mga comments ni Mami? Kasi minsan, medyo, syempre, hinayaan mong ganyan, masasanay siya na ganyan-ganyan. Paano kung medyo lumalala? Hindi. Sa akin, ganun nga. Kung may disagreement, kunwari mayroong problema, for example, dumating yung time na may problema yung mami ko sa wife ko, akong kakausapin niya, hindi pwedeng wife ko. At pag, ako yung judge. Pag sinabi ko tama ka, okay. Pag sinabi kong mali ka, wala kang magagawa. Yun lang yun. Tsaka sa wife ko naman, ganun din. Pag tama siya, ayusin ko. Pag mali siya, wala siyang magagawa. So, kailangan sila magpakisamahan kahit anong mangyari. Kung hindi, para silang malalagot sa akin. Parang totoo. Speak up to your mother. Yung at this point, syempre, medyo may age na, may pamilya ka na. Yung, sabi mo nga, Tito Res, yung pinagbibigyan mo na. Pero there comes a point na syempre, napupuno ka rin. Yung parang, ano ba? Parang, hello, ang tanda ko na. Are you really able to speak up and say what you feel? Or yung parang ang hirap yung... Maraming paraan naman eh. Kung paano mo i-relay yung message na yun. Kasi, yung para pagbalansin mo yung dalawa, para hindi yung madali. Dahil, hindi pwedeng papiliin ka dun sa dalawa eh. Para bang mahal mo pareho yun. So, maraming paraan para masabi mo yung dapat sabihin or dapat i-correct in a nice way. Na may pagmamahal at may compassion at merong karinyo. It's the way you say it. Alright. That's Do you think most important. most men have this maternal complex? Na kahit pa paano, parati, di ba? Parati pagtatanong ka, anong tipo mong babae? Parang gusto ko sana, pareho siya ni Mami. Yung gano'n siya mag-alaga. Ako baliktad. Lahat ginawa ko para makalayo sa mami ko. Pero in the end, ganun pa rin. Every girl I go out with becomes my mother in the end. Ganun. Yun. Are you pretty much against that? Kasi di ba, at a certain point in our life, dumating tayo sa puntong medyo nagre-rebel tayo sa mga magulang natin. Sa mga nanay natin in particular, sila yung mga putak ng putak yung, ano ba? Dada, di ba? Spontaneous siya man. Tapos all of a sudden, nakikita mo, okay, inaalagaan ka nga ng asawa mo, alaga nga. Pero teka, parang nanay ko ba ito? Di ba? Naluloka ba kayo sa ganon? may mga ganun ba? Di ba? Na nangyayari. Wala, ako nasanay na ako. Basta, di ba? Wala kang Accept, magagawa eh. Pag nakatira ka pa sa bahay ng nanay mo, talagang diyan ka. You know, you have to face the reality inside the house and all of that. But in the long run, later on, marirealize mo na everything that happened was for your own good. So, yeah. Yun lang, I would say na as much as possible, always be positive. Para kung you know, Di masyadong umiinit ang ulo mo. Na dati-dati, inisip mo na higpit naman ng nanay ko, ang mami ko, bakit ganito, bakit siya ganyan. Akala mo negative, but in the long run, ma-realize mo na, diba? buti na lang gano'n ang nanay ko. Oo, ako, di ba? Tayo parang ang kulit naman ni Mami. paano? Alam mo na ganun Paano ka naman talaga. yung mga nanay na, ko yung 16 years old ka na, hinahabol-habol ka. Anak, mag-powder ka! Powder! Punas ka ng pawis! Yung sa harapan ng maraming tao, yung andyan yung girlfriend mo, Kiss mo pinupunasan ako, ka ng pawis. kiss! Yung parang, totoo yan, totoo yan. Third year high school na ako, first day of school, sumasama pa rin mami ko, inahatid ako sa classroom. Nahalaska ka ba? Oo, pero wala lang. Okay lang. well, anyway, parehong the best si Nanay tsaka si Honey. Malalaman natin yan sa Sis Challenge. Always, always be
Balances Challenge. Pagbabalansin po natin si Mami at si Mrs. So, bibigyan namin kayo ng mga bagay-bagay o scenario, whatever. Tapos sasabihin niyo kung paano ba ito tinatakal o ginagawa ni Mrs. at kung paano ba ito ginagawa ni Mami. Okay, balance. Okay, first issue. Pagtimpla ng kape. Kape. Sa Bicol kasi, Nay, hi, nasa TV na ho ako na, Nay. Sa Bicol kasi, iba yung kape na andun, di ba? Yung, namimiss ko yung kape na sa rice, yung tutong ng rice na kape na yon, tapos ilalagay ko sa kanin. Sarap yun. Na hindi ko na nagagawa. Kasi sa misis ko, medyo medyo na complicated na yung mga kape. May mga flavor na, kung ano, chuchu-chuchu, ganyan. Oh, that's right. Modern. Modern. Ako wala naman. Nung nag-start lang ako nag-uminom ng kape nung may asawa na ako eh. So hindi ko Walang different. Wala. Walang point of comparison. Pareho nilang hindi kaya. Bakit? Kasi hindi ako nagkakape. Di talaga nila Hindi ako kaya nagkakape, yun. hindi nila kaya yung timpla kasi hindi lang yung paano eh. Madalang ang paggawa nila, pagtimpla ng kape nila sa akin. Dahil gusto nila akong tumapang eh. Eh, yung kape, pang panervyos yan eh. Hindi. Kape? Iba yung, kasi may kape pindot, di ba? Iba yung pindot ko sa nanay. Iba yung pindot ko sa Okay. May kapeng nakaka-cancel. Yan. Pagplansya ng damit. You first. Plansya ng damit. Ang nanay ko, magaling mamlansya ng damit yon. Pero sa asawa ko, mas magaling ako magplansya ng damit kaysa sa kanya. Yun ang difference. Hindi ako nagpapaplansya ng damit sa misis ko o sa nanay ko. Usually talaga dati ako. Ikaw talaga? Mas gusto ko eh. Kasi pag hindi ko kaya, tsaka ako makikiusap sa isa sa kanila. Pero pag kaya ko, ako nang nagpaplansya. Ako, pareho silang hindi nagpa-plansya. Sa helpers, sila nagpa-plansya. So in other words, wala kang pakialam Wala sa akong pakialam sa pagplansya. Actually, kasi yung araw, yung mga pagpasok ko, yung mga almirol pa, di ba? Kaya ang linis yung nanay ko noon. Hindi mo narinig. Iba talaga. Very crisp. Oo, pero sa asawa ko nga ngayon, ba't may ganito? Para bang may back job. Additional. Di ako sa katulong naman, dinidelegate yun. Ulitin mo to! Kaya Doble, Kaya rin diferensya dyan. Okay, next. Paggising sa umaga. Nasagot ko na yan. Pareho silang galit kasi ang hirap magisingin eh. Yan. Asar, sorry talaga. Nag-sorry. EJ. Ang nanay ko, nanggigising yan. No? Sa pagtulog dahil siyempre Tanghali na! dapat medyo on time sa kanya yung mga bagay-bagay para sa mga anak eh. So asawa ko naman nahayaan lang ako makatulog hangga't gusto ko matulog dahil siyempre makabawi ako ng tulog. Okay. sa akin, baliktad. Nung araw, dahil sa dami nga namin magkapatid, pag di ka gumising na maaga, malilate ka sa klase. Para bang sa misis ko naman, dahil komportable ako, ang hirap kong gisingin. Pag sa labas ako ng bahay, walang problema sa gisingan eh. Pero pag sa bahay, Masyadong kampante. Oo, yung hirap kong gisingin. Minsan nagagalit pa ako, yung gano'n. Minsan umiyak na yung asawa ko, na bakit ayaw mo gumising? Pag hindi naman ako ginising, ako magagalit sa kanya dahil may lakad, malilate. Parang si daddy. Kulit mo naman pa. Parang daddy ko. Ganyan din si daddy ko. Magagalit pa. Ganun ba si Daddy Spirit? Oo. Pag ginigising mo, Nagagalit. Pag hindi mo ginising, Galit magagalit pa rin. Ako naman, yung mami ko, gano'n, nanggigising talaga minsan. Sa sermon, magigisingin ka. Yung wife ko naman, kasi sa akin, pinaka-importante sa buhay ko, yung tulog ko eh. Talagang kahit walang pagkain, importante yung tulog. So yung wife ko, takot akong gisingin. Kasi minsan, alam mo yung parang Hey, master sinasapian. ka? Oo. Pag mali yung gising, So hindi ako ipadihawakan. Hindi ako, dati sa boses, palayo ng palayo. Tapos minsan nagdadabog pa rin ako pag inising ako. So yung ginagawa na lang niya, pinapatay niya yung aircon. Pag nainitan na ako, kusa na ako. Magigising ka na nun. Talking about hawak sa gisingan, yung asawa ko lately, parang alam na niya kung paano ako gisingin. Dahil sa yung mga... National anthem ba ito?
Ayoko yata i-elaborate. Umaga, remember? Wish ko lang talaga, sana yung pangasawa ni Luigi, mas malakas ang boses sa akin at mas maingay sa akin. Kawawa ka. Hindi, kawawa ako. Sino mas malaking magbigay ng allowance? Si Mami o si Honey? O sino mas madaling hinga ng allowance? Hindi, nung araw kasi, wala kang pakialam kung saan nanggagaling yung allowance, di ba? Dahil hihingi ka lang sa mami, may regular ka. Ngayon, actually nakuha ko rin yun dahil ang mother ko, siya nag-handle ng budget at ini-entrega lahat ng pera sa mother ko. So, akala ko talagang ganun ang setup. So, nung mag-asawa ako, ganun na rin. Lahat ng pera, bigay si Mrs., tapos allowance na lang ako. Although sa laki, walang, depende sa need, no? Siyempre yung nanay ko mas nababudget niya dahil 11 kayo eh. Iba yung ibang sitwasyon, no? Ako ganun din sa wife ko, deposito lahat, bahala sa paano niya pagkasahin. Basta deposito lahat. So yung allowance na kinukuha ko, syempre galing din sa akin kaya walang wala rin. Walang problema doon. Ako rin ganun eh, entrega lahat. Kasi sa akin parang, kung ano man kakailanganin ko, makikita naman niya eh. So, kaya na niya i-budget yun, kumbaga. This time at this point, wala akong nakita difference sa dalawa. With my mother before, pag hihingi ka ng pera or allowance, may mga questionings yan. Oh, bakit hihingi ka nito? Bakit ganito kalaki? Oh, di ba? May masyadong mahal yan kesyo ganito. Kailangan mo ba talaga? Silang may hawak ng pera at sila nagbabudget ng mga bagay-bagay. Kaya, conscious sila sa mga gastos. With my wife also, as like the other boys here, iniintrega yung pera sa kanila, sa wife ko. So, may budgeting din siyang iniisip. Kaya, it's not always na hingi ako ng hingi ng allowance or yung panggastos, pangbili nito, pangbili niyan. May saway pa rin or may mga paalala pa rin. So, pareho sila. May mga papaalala na. Talking about allowance and budgeting, ewan ko, that's one area na gustong i-turn over na ng asawa ko. Ayoko na, ikaw na. Diba kasi minsan, diba, pag lalaki ka, naghahanap ka ng, what happened? Ba't wala nang pera? Bakit kulang ng ganito na ganyan? So, of course, diba, nung araw, pag nag-grocery ka na 1,000 pesos, isang cart na yon, diba? Ngayon, 5,000 na kalahating cart. Bakit gano'n, diba? So, parang, ikaw na nga mag-budget para maintindihan mo yung sitwasyon. Ikaw mag-grocery. So, parang bang that's one area, sabi ko, ayokong pakilaman yan. Ikaw nang bahala. Lambing. Sino ang mas malambing? Lambing? Paano ba lambing ni Mami? Lambing. Lambing ni Mrs. na ano? Siguro like, yung kay Ian, yung ginaganon siya sa likod pag matutulog. Ganon. Magkaiba sila ng lambing eh. Nanay ko kasi paglalambingin ako, kunyari sabihin sa akin, "Uy, Ramnik!" Gaganon-ganon din na kanan eh. Kakulit-kulitin lang ako. Ganon siya maglambing. Misis ko, parang asawa talaga maglambing. Okay. Aakapin ka, gano'n. Tapos magbubulungan ka ng gusto niya. Or pag may kailangan, may sasabihin siya sa'yo, bubulungan niya. Bebe, yung ano, gano'n. So, magkaiba sila ng lambing. Nanay ko naman parang buddy-bud. Ramnik, ka. Parang friends. Mas barkada kami ng nanay ko eh. Yung treatment niya sa akin nung nandito pa siya. Ba't nakatingin kayo na sa akin? Ikaw na eh. Gusto namin sana sumunod. Yung lambing, pareho lang. Yung wife ko, ganun. Sasabihin ko sana, that happens. Pareho lang. Ganon, pag merong yung wife ko, uy, may nakita akong sapatos, ganito gano'n, ganda, bagong Ganda. ano. Si Mami. Parinig. Ganon din, ganon pareho lang sila maglambing. Alam mo, sure mas diretso. napaka-tame ng usapan natin dito. Tingnan mo, yung kulay lang, di ba, naka-blue lahat. Oo nga, no, naka-blue kayong lahat. Kaya, lahat dito malalambing din yan dahil ang kulay ng lambing ay asul pa rin. Ganun ba yun? Oo. Ewan ko, basta yun lang. Wala lang. Basta lang. O sige, kung last day mo na sa mundo at kaharap mo ngayon ang nanay mo at ang asawa mo, anong sasabihin niyo sa kanila? Ang hirap nung tanong na yun. Last day, imagine, ako magla-last day, hindi yung nanay ko magla-last day. Nauna ka pa. Bakit mauna ako? Sige na! Hindi. Actually, di ba, para bang
at this point in time, na-realize ko na nga na habang nandito pa sila, nandito pa tayo, ipadama na natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. You know, let's verbalize things, no? Like, ang mother ko nga, hindi namin sinasabi, I love you or mahal kita, pero mother ko is more of touch, no? Yung hawak, akap, at yung lambing ba na pag lumapit sa'yo, hindi pwedeng hindi ka hawakan. So yung sa misis ko naman, we say, I love you every day. Para bang naging ano na yun na pag kahit na hindi pa kami nagtutoothbrush, pag-gising sa umaga, may kiss na yan that I love you. So ang masasabi ko lang which I like other people to do is, ipadama natin kung gaano natin sila kamahal hanggat nandito pa tayo sa mundong ito. Pag ganun din. Sa asawa. Oo, tama. Karap mo sila, Mami and Mrs. Yun lang. Anong gusto kong sabihin sa kanila? Wala yun, katulad yun. Sa mom ko, hindi naman kami nag-I love you sa isa't isa kahit nang, yun nga, habang lumalaki ako. So, pero andun yun, alam mo naman yun sa ibang bagay. Sa kilos. Sa kilos, sa gawa, Tsaka basta alam niyo naman yun eh. So, wife ko, ganun din. Pero syempre, mas madalas kami mag-I love you ng wife ko. Tapos ito si Mami bumababa. Hindi anak, hindi ko alam. Ipaalam mo sa akin. So, yun. Ako, swerte naman ako eh. Nababanggit ko sa mami kung mahal ko siya. Sabi ko, I love you, ginagano ko siya. Tapos, siguro kung last day ko, tapos pareho ko silang kaharap, siguro pareho rin yung message for both of them. Sabihin ko, I wish I had more time to show them how much I appreciate them, how much I wanted to be with them. And at the same time, I'm happy na mauuna ako kasi maayos ko yung kwarto nila dun sa pupuntahan natin. Alright. Serious serious. Ako naman, That happens. ako naman. Pag last day ko naman dito para sa... Sabi mo, that happens. Pag last day ko siguro, well, the best I could do is to speak out words as much as I could. Lahat ng gusto kong sabihin na yung pagmamahal ko sa kanila, sasabihin ko hanggat maubusan ako ng maisip na sabihin para iparating sa kanila na mahal ko sila. At along the line, nakikita naman nilang mahal ko sila. At I think importante lalo na sa nanay yung pasasalamat sa buhay. Kasi para bang nagkaroon tayo ng buhay sa mundong ito dahil sa ating mga ina, especially, no? Of course, sa magulang, pero sa nanay, yun talagang special breed of person sa mundong ito, yung mga nanay. So, it's a thanksgiving. It's a pasasalamat sa kanila. Of course, salamat din sa asawa dahil kaisa mo sila sa buhay na to. Ba't parang ano? Ba't din? Salamat din sa asawa. Siguro kasi Pasasalamat din. Kumbaga yung mga nanay, they risk their lives para makarating ka dito sa mundong to, Uy, di ba? mga asawa, they risk their lives to give Para you sa children. mga anak mo naman, oo. And at the same time, Ganun din. they agreed to share your life with you. Yun. Kumbaga, tatanda ka, sila lang kasama mo. Eh, kumbaga, paano ko sabihin ng misis ko, I have better things to do. Kesa naman samahan ko itong tumanda, di ba? Panoorin ko malagas ang ngipin niya, mabuti ang mukha niya, makalbo siya. Pero pinili niya yung pakisamahan ako. So, iba yun. Eh, yung asawa mo, hindi mo kaano-ano. Yun ang kasama mo ngayon. Yung nanay mo, iniwanan mo. Oo nga, So, diba? anong point? So, Where are we going with this? Natatouch lang ako dahil sa pinag-usapan natin. When it comes Nagulat to ka rin sa naisip mother. mo, no? Pero, di ba? Hindi ko lang may bintong. Nagulat din sa naisip mo. Siya salamat. No, ako saan pa tayo mapunta? Thank you. Nagtaka din siya sa sarili. So, magbabalik ka po, sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Okay, Jen. Actually, hindi naman talaga dapat nagko-compete si Mami at saka si Honey. Kasi 'di ba parang when you get married, you're really supposed to parang hihiwalay ka sa parents mo and Iba na ang buhay mo. Iba na yung buhay mo. Although, syempre, still, magulang mo pa rin sila. Oo Kanino naman. pa rin- It doesn't mean Pero, you're supposed to disrespect them or parang wala ka nang iwan mo na pakialam sa sila. kanila. Hindi. Pero, hindi ganun. pero ito ang yung ano na ngayon. Ito na ang yung
immediate family at the moment. Kasi iba na They yung... become an extended family of them. Exactly. Ganun talaga. So, katulad nga naman sinabi ng mga guests natin, oo, things like this happen. Nagkakaroon minsan ng issue. But actually, wala, ganyan talaga. Boy, mommy is forever the, Your mother. She has nurtured you, brought you up, blah, 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 blah. Lahat ginawa ni mami. Pero syempre ngayon, si Mrs. na. Pero nandiyan pa rin si mami on the side. Oo naman. Alam ko yung sabi ni Mami na parang yung kung sino man daw mapapangasawa natin, dapat mahalin din nila kasi sila ang magpapatuloy ng pag-aalaga nila ng pag-aalaga nila sa atin, yung mga asawa ang Magpapatuloy. Yes. So, ganun po ang ating pinag-usapan today. And we would like to thank you for joining us. Bukas ulit, magkita tayo dito lang sa Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, F&H, Chloe for our eyewear, Optical Works, Adidas, Janeline Shoes, Wade Shoes, Bayo, Under the Sea Pet Shop, Salon de Manila, La Germania, 680 Home Appliances, Durastar, Mano Mano, Play and Display, JBL Home Furniture Enterprise, The Barnyard, Grand Flora, Our Home, Wayless Center and Spa, Balloon Creation, Color My Hair, and Union Square. Kasi nanay nga sabihin, uy, di ka pa naliligaw. No? Yung ganun. Ay, maganda yung kanyang style. So akala mo, ina-Alaska ka lang. Akala mo, inaalas ka. Galing. Maganda. Mami ko, gano'n, nanggigising talaga minsan. Sa sermon, magigisingin ka. Yung wife ko naman, kasi sa akin, pinaka-importante sa buhay ko yung tulog ko eh. Talagang kahit walang pagkain, importante yung tulog. So yung wife ko, takot akong gisingin. Kasi minsan, alam mo yung parang ako sinasapian. Pag mali yung gising, Nay, hi. Nasa TV na ho ako, Nay. Sabi ko kasi, iba yung kapinan doon, di ba? Kami, iba sa amin. Ang nanay ko na iba. Walang sinabi yung mga nanay niyo. Wala yan sa nanay ko. Wala yan sa nanay ko. Nanay ko, baka